Tayo po ay magpapasimula na sa ating pag-aaral. Magandang gabi, Sir Gertrudes. Salamat po at maaga kayong naka-join sa ating pag-aaral sa gabi nito. Siguro mga few minutes, we'll start na po tayo. Kumusta po dyan sa Santa Rosa? Maulan din po ba dyan? Nandiyan na rin si Pastor Claude. Magandang gabi, Pastor Claude. Kung nasaan ka man, nasaan ka na bang lugar? Nandito ka pa ba sa Santo Tomas, nasa Atimonan, o nasaan kaya? Ayan, nandiyan na rin si Ate Alma. Magandang gabi po, Ate Alma, sa inyong lahat dyan, sa inyong bahay, sa inyong tahanan. Nawa ay kasamang nakikinig at mag-aaral ang buong pamilya. Okay, I think this is si Ate Josie ata, itong nakikita kong isa, tama? Magandang gabi, Ate Josie Cabanillas. Matagal ka naming hindi nakasama sa pag-aaral. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Okay, so tayo po ay magpasimula sa pamamagitan ng ating pananalangin. Okay. Sige po, samahan po ninyo ako sa ating pasimulang panalangin. Magandang gabi rin, Pastor Nanding. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa napakagandang gabing ito na kami ay muling makapag-aral ng iyong mga salita. Patuloy namin magawa itong daily devotion. Sa kabila ng masamang panahon, bumabagyo, umuulan, kami ay mayroon pa ring opportunity. Mayroon kaming mga koneksyon ng internet at kami makakapagpatuloy na mag-aral ng iyong salita. Samahan mo kami patuloy, Panginoon, ng iba't ibang kapatid namin sa iba't ibang lugar at sa kanilang mga tahanan. Ikaw po ang magpatuloy na gumabay at manguna sa bawat isa, makapag-focus, makapag-concentrate sa pag-aaral na aming gagawin sa gabi pong ito. Samahan mo kami at gabayan, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi, Sister Irene, nandiyan si Pastor Nanding. So tayo po ay magpapatuloy nga sa ating pag-aaral sa gabing ito. Sisimulan natin sa pagkakataong ito ang Isaiah chapter 42. Ayan. Kagabi ay natapos natin ang chapter 41. So, panibagong kabanata. So, bigyan natin ito ng kaunting introduction. Actually, mahabang introduction ang ating gagawin sa gabing ito dahil napaka-importante na malaman, maunawaan natin ang nilalaman. Ito ay isang propesiya. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga propesiya hinggil sa pagdating ng Mesiyas o ng Panginoong Hesus dito sa mundo. Ang pangkalahatang tema na sinasakop o sumasakop sa kabanatang ito ay pag-asa na ibinibigay ng Diyos buhat sa pamamagitan ng kaniyang piniling lingkod. Hope from God through the chosen servant. Ang kabanatang ito ay nagpapakilala o nagdadala ng pagkilos ng Diyos, yung kaniyang authority, yung kaniyang sovereignty. Pamilyar na po tayong lahat dyan sa mga termino na yan. And this time ito ay tumutukoy sa kaniyang pagpili sa magiging tagapagligtas o tagapagtaguyod ng kaniyang bayan, ang Israel, at ng mga taong isasama niya sa kaniyang bayan o iyong mga hentil. Sa kabanatang ito, matatagpuan ang unang bahagi ng tinatawag na awitin ng lingkod. Dito sa aklat ng Isaiah, may tinatawag tayo ditong Songs of the Servants. At ito ay makikita natin sa apat na bahagi ng aklat ng Isaiah. Ang una ay ito, yung Isaiah chapter 42 verses 1 to 4. Ang pangalawa ay nasa Isaiah chapter 49 verses 1 to 6. Ang pangatlo ay nasa Isaiah chapter 50 verses 4 to 9 at ang panghuli ay nasa chapter 52 verses 13 hanggang chapter 53 verse 12. So ito'y naglalaman ng mga awitin o tila baga mga patulang pahayag
na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Okay. Ang kabanatang ito ay nakatuon sa layunin ng Diyos na pagdadala ng katarungan sa mga bansa at pagiging liwanag sa mga hintil. Itinatampok ng kabanata ang kahinahunan at pakikiramay ng isinugo ng Diyos na maging tagapagtanggol ng kaniyang mga tao, lalo na sa kaniyang pagtrato sa mahihina at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ito ay isang kaibahan ng iginuhit sa pagitan ng lingkod na ito at ng pagkabulag at pagkabigi ng Israel na nabigo sa pagkilala sa gawain ng Diyos. Kung ating maalala sa mga nakalipas na kabanata, ang mga Israelita ay umasa sa tulong na ibibigay ng kanilang mga nilikhang Diyos-Diyosan kasama yung mga ibang tao sa mundo nung kapanahunan na yon. Doon sila nakatingin sa kapangyarihan sa magagawa ng mga Diyos-Diyosan, mga eribulto, mga imahe, at ito natalakay natin sa nakalipas na mga kabanata. Sa pagkakataong ito, ililipat ng Diyos ang pag-asa ng mga tao sa kaniyang servant o doon sa kaniyang lingkod na pinili. At ito nga'y tumutukoy sa Mesiyas o ang Panginoong Hesus mismo o yung Jesus Christ. Ang salitang Christ, nagmula sa salitang Christos, ay nangangahulugan din o katulad ng mga salitang the Anointed One. Ayan, the Anointed One lang po. At hindi po ito yung the Anointed One na church dito sa Pilipinas. Yung pong the Anointed One na church sa Pilipinas ay may mga questionableng katangian po yan. Okay, magandang gabi, Pastor Dennis. Salamat at kasama ka sa aming pag-aaral. Ayan. So, ayan. So, yung salitang the Anointed One, the Chosen One, o yung Messiah, ito po ay tumutukoy mismo sa Panginoong Hesus. At yan nga po ang tinatalakay dito sa ating kabanatang tatalakayin sa gabing ito. Ang kabanatang ito ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang una, ang talatang 1 hanggang 9 ay sumasakop sa lingkod ng Panginoon, o yung tinatawag na natin kanina na servant. Ang pangalawa, yung verses 10 to 12, ay sumasakop doon sa bagong awit ng papuri. So ito yung binabanggit natin kanina ng mga mga awitin bilang papuri sa Panginoong Diyos. At ang pangatlong bahagi, muli ay tumutukoy sa paghatol ng Diyos at ang pagkabulag ng Israel. Ito naman ay nasa talatang 13 hanggang 25. Sa unang bahagi, ang talatang 1 hanggang 9 ay nagpapakilala ng piniling lingkod ng Diyos na itinatampok ang kaniyang banal na atas o mandato na magdala ng katarungan sa mga bansa. Isang misyon na ilalarawan sa pamamagitan ng kahinahunan at katapatan. Hindi sa pamamagitan ng puwersa o malakas na pagpapahayag. Binibigyang diin ng talata ang tungkulin ng alipin o ng lingkod sa pagbubukas ng mga bulag na mata at pagpapalaya sa mga bilanggo, setting the captives free. Sa huli ay inilalantad ang mga bagong gawa ng Diyos at pagtatatag ng isang tipan sa mga ito. So dito tinatalakay ang pagpili ng Diyos sa lingkod o yung servant na napagit nga natin na nagre-represent kay Jesus Christ. Ang daladala niyang katarungan at liwanag, ang kabaitan at habag ng servant, at ang kaluwalhatian ng Diyos sa bandang huli. Ayan. Okay, so yung binabanggit natin kaluwalhatian ng Diyos, ito ay, I think natalakay na natin ito sa mga ilang pagkakataon. Ito'y tumutukoy actually sa kamatayan ni Jesus Christ, which is ultimately, ito yung pagkakaroon ng oportunidad ng mga tao na maligtas sa parusa ng kamatayan o ng impyerno. Yun yung nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoong Diyos. Doon sa unang bahagi ng John chapter 17, ang binabanggit doon, luwalhatiin mo ako upang ikaw ay aking maluwalhati rin. Okay, so tutuloy natin yung talakayan na yan sa linggo. Okay, ang lingkod ng Diyos ay ipinapakilala sa bahaging ito, doon sa talatang 1 hanggang 4. Muli, ang mga talatang ito ay nagpapakilala ng isinugo ng Diyos sa mundo para sa kaligtasan o pagiging daan
upang ang mga tao ay manumbalik sa Panginoong Diyos. So alam natin yung sitwasyon, ano? Simula noong nagkasala si Adan, si Eva, kumalat ang kasalanan sa buong mundo, ang kasaysayan ng mga Israelita na tumalikod sa Diyos at ang iba't ibang tao. At dahilan sa pagmamahal ng Diyos, siya ay gumawa ng sitwasyon o ng sistema, pamamaraan upang ang mga tao ay makapanumbalik sa Kanya. At ito ay propesiya sa panahon ng Lumang Tipan at magkakaroon ito ng katuparan sa panahon ng Bagong Tipan. Well, hindi na ganun kahirap ang pag-aaral na mangyayari sa atin dahil alam na natin ang mga nangyaring sitwasyon na ito. Nabanggit din natin dati na sa panahon ng Lumang Tipan, parang abstract ang sitwasyon. Hindi nila alam, hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi ni Isaiah. Bagamat sila'y naniniwala at iniintay nila ito. Pagdating ng Bagong Tipan, ang mga Hudyo ay nag-iintay ng pagdating ng Mesiyas o ng tagapagligtas. Kaya lang, meron silang misinformation. No? Hindi nila naunawaan anong klaseng tagapagligtas ang darating. Kaya hindi nila kinilala ang Panginoong Hesus. At least sa ating kapanahunan ngayon, nangyari na ang sitwasyon na ito. Sorry. At alam na natin kung ano ang eksaktong nangyari. Marami pang mga ibang bahagi ng Biblia na tumatalakay sa propesiya ng pagdating ng tagapagligtas. Mostly ay nandito sa aklat ni Isaiah. Meron ding ilan doon sa aklat ng mga awit, sa aklat ng iba't ibang mga hari. Yan. Isaiah 61, Isaiah 52, and then Isaiah 43 meron din. At sa Isaiah 53, halos nakapokus sa pagdating ng Panginoong Hesus, yung kanyang pagsilang. At ito ay nasundatunghayan natin na natupad sa iba't ibang bahagi ng Ebanghelyo, buhat sa Mateo hanggang sa Juan. Siyempre, Matthew 3:16, yung pagpili ito ng mga apostol, yung pagbabautismo kay Jesus Christ, yung pagdating yung pangangaral ni Juan Bautista na nagsasabing ihanda ang daraanan ng tagapagligtas. At syempre, yung pinaka-common sa ating lahat, yung John 3:16. So alam natin ang sabi doon ay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya pinadala niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, sa halip magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung ultimate na katuparan ng propesiya na ating tinatalakay sa gabing ito. Muli, ang bahaging ito ay sumasakop sa kasiyahan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya ng Diyos mapumili at magtalaga ng pinaka-ultimate or effective na sugo niya o lingkod para maging tagapagligtas at maakay ang mundo tungo doon sa kaluwalhatian na kaniyang pinlano o nakadisenyo. At magdadala ng katuparan ng kaligtasan ng mga tao. Marami tayong nabasa sa Bible na bago palikhain ang pundasyon ng mundo, Efeso chapter 1 verse 4, ay pinili na tayo ng Diyos. Ngayon, para maisakatuparan ang pagpili na yon, yung pagkakaroon ng katuparan, ay ito nga kinakailangan mayroong lingkod, no? Siyempre, ang pinakaunang lingkod ng Diyos ay ang Panginoong Hesus, at sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan ay nagkaroon ng kaligtasan ang mga tao. Pero, uulitin ko po, hindi po ito universally na mangyayari. Pag sinabi natin kasing universal, automatically lahat ng tao ay maliligtas na. So, hindi po ganun. Merong mga tao na nagtuturo ng universal truth. Ibig sabihin, automatically, nung namatay si Jesus Christ, tumulo ang dugo niya sa lupa, automatic lahat daw ng makasalanan ay naligtas na. So, everybody will go to heaven. So, walang tao na mapupunta sa impyerno kasi automatic nga. Sabi nga ni Pastor Claude, it's not automatic. Kailangan natin kilalanin ng Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Ayan. Dati ay nauso sa atin, pinauso natin yung salitang beware. This time, dinagdagan natin, it's not automatic. So, dalawa na yan, Pastor Claude. Beware, it's not automatic. So, hindi po totoo yung universalism. May, sa pag-aaral ng theology, merong nagsasabi, nagtuturo ng universalism. Merong isang pelikula,
I think ang title ay Sunday Morning yata yon, no? At meron doon isang magaling na pastor na kilala, very popular, tapos namatay yung kaniyang tiyuhin. Kaya lang yung tiyuhin niya hindi Kristiyano. Kaya lang nalungkot itong tao na ito dahil yung tiyuhin na yun yung nag-alaga sa kanya, umampun sa kanya, naging mentor niya. Ang problema, hindi Kristiyano yung tiyuhin niya. Kaya para masolve yung kaniyang pangungulila at panghihinayang sa pagkamatayan ng kanyang tiyuhin na hindi ligtas, pinag-aralan niyang pilit, hinalukay niyang pilit ang Biblia at humanap ng mga verses na tumutukoy doon sa tinatawag nating universalism. At ang isang proponent nito, ang isang sitwasyon dito, ang sabi nga ay dahil ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay para sa lahat ng tao. Kasi ang sabi daw sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Sa unang basa mo, universal talaga. Lahat ligtas na, hindi na kailangang kilalanin. Kaya lang may mga kasunod na bahagi ang talata, kaya dapat nating maunawaan. So, hindi po totoo yung universalism na tinatawag. Ito po ay heretic ang tawag po sa ganito. Baka po may magturo sa inyo na ganon, na automatic ang lahat ng tao ay ligtas na. Hindi po. Kinakailangan kilalanin ng mga tao ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Then again, ang pagkilala ay buhat sa kagandahang loob ng Panginoong Diyos. Again, hindi po ito automatic at hindi ito sa pamamagitan ng effort o nung anumang lakas ng tao. Lahat yan ay nagmula sa biyaya ng Panginoong Diyos o yung tinatawag nating mercy, grace o kaya ay kagandahang loob. Ayan, so yan po ang napakamahalagang katuruan ng Biblia na dapat nating maunawaan. It's not automatic. Okay? Ayan, so bahagi ng ating pag-aaralan sa mga kabanatang ito yung gawain ng lingkod, mga misyon ni Jesus Christ, yung katangian niya bilang isang lingkod ng Diyos, ang katatagan ng lingkod na ito sa kabila ng mga sitwasyon. At maihahambing natin ito sa katatagan ng mga pastor o ng mga pastol na pinili ng Diyos, the shepherds. Okay, punta tayo sa talatang 1 bilang pagsisimula natin sa detalye ng ating pag-aaral. Ang sabi sa verse 1, hinihingal ako Sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Ang talatang ito ay nagsisimula sa salitang masdan. O kaya, dito sa King James sa magandang balita, yung salitang sinabi ni Yahweh. Sa ibang salin ng Bible, ginamit yung salitang masdan. O kaya sa English ay behold. At pag nabasa natin sa Bible ang salitang behold o kaya ay masdan, ito'y nagpapahiwatig ng kahalagahan ng sinasabi o ipinapahayag. Ibig sabihin, makinig kayo, magtuon ng atensyon. Sa Ingles, sabi dito ay, can I have your attention? Ayan. Grammatically, wag niyo pong sasabihin yung salitang, can I have your attention, please? Mali po yun, nagagalit ang mga English teacher natin. Kasi, redundant na po yung word na yon. Pag sinabi mo yung can I have, wala na po yung dapat please. Ayan, hindi po grammar ang ating lesson ngayon. Balik po tayo sa Isaiah. Ayan. Isang pahayag na nangangailangan na bigyang pansin. Pagtuunan ng pansin, unawain. Ito ay nagpapahiwatig na ang paparating na mensahe ay mahalaga at karapat-dapat na pagtuunan, pagnilay-nilayan. Ano ba ang sinasabi ng panawagan, ng pahayag? Kagaya ngayon, marami tayong warning at pahayag na naririnig kasi may bagyo, may malakas na ulan. So, beware sa mga pahayag para hindi tayo magkamali. Okay, ipinapahayag dito ang pagpapakilala ng tinawag na lingkod o servant. Hindi na bago sa ating pag-aaral, nabagit ko rin kanina ang pahayag na ito. Naging malinaw na ito ayon sa napakaraming sitwasyon ng pag-aaral at pagbabasa na ang lingkod na ito ay nauugnay o tumutukoy sa Panginoong Hesukristo.
Umaayon ito sa ideya ng pinili na nagdadala sa panahon ng lumang tipan ng kaligtasan, nagdadala ng kaligtasan sa mundo. Ito ay nangyari na sa panahon ng pagsisimula ng bagong tipan. Yun nga, sa panahon ni Matthew, ni John the Baptist. Ang interpretasyon ito ay sinusuportahan ng bagong tipan, particular sa mga ebanghelyo kung saan si Jesus ay tinukoy bilang katuparan ng mga propesiya ni Isaiah. Sa lumang tipan, napakarami ng tinatawag natin types of Christ na gumanap ng kaparehong, hindi eksaktong kapareho, pero kahalintulad ng ginawang pagliligtas ni Jesus Christ sa bagong tipan at sa ating kapanahunan. I think ang una dito ay, kung hindi ako nagkakamali, ay si Moises. Yung pagsusugo ng Panginoong Diyos kay Moises na naging tagapagligtas sa mga Israelita sa Ehipto ay kagaya din ng pagliligtas ni Jesus Christ. Sorry po, hindi pala si Moises. Nauna pa kay Moises si Joseph the Dreamer. Yung ginawa niyang pagliligtas sa kanyang lipi, yung lahi ng kaniyang 11 kapatid, buhat sa Kanaan, dinala niya sa Egypt, sa panahon ni Abraham. So maraming mga ganoong sitwasyon. Sa panahon ni Noah, one of the types of Christ. At sa panahon ni Hezekiah mismo, napakarami po yan. No? I think balikan na lang natin yung ating lesson sa Christology para makita natin sino ba at ano ba itong tinatawag nating types of Christ. So iyon po, ang lahat ng iyon ay pawang tumutukoy sa kaparehong pahayag na propesya, the prophecies of the coming Messiah. Ayan. So, sa pangkalahatan, ang konsepto ng lingkod sa lumang tipan ay pangkaraniwan at kadalasang tumutukoy sa isang tao na nagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Sa talatang ito, ang lingkod ay inilarawan bilang itinataguyod ng Diyos na nagpapahiwatig ng banal na suporta at pagpapalakas. Ang katagang aking hinirang, chosen. Kahapon, na-discuss ni Pastor Dennis yung salitang chosen. Yan. By the way, wag po kayong manunood nung palabas na Chosen kasi hindi po Kristiyano yon. Bagamat ang dinidiscuss doon si Jesus Christ, yun po ay programa ng Church of the Latter-day Saints o Mormons. Marami pong sablay sa mga palabas po na yan. Ingat po tayo sa mga seemingly godly pero hindi naman totoong makadiyos. Okay. Ang katagang hinirang ay nagbibigay din sa piniling kalikasan ng lingkod na nagmumungkahi na siya ay pinili ng Diyos para sa isang tiyak na layunin. Merong purpose ang pagdating ni Jesus Christ sa lupa. At ito'y nagmula sa Panginoong Diyos. Kagaya nating lahat, bakit tayo nag-aaral ngayon? Merong purpose. Natutuwa ko at talagang ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Kahapon ay natalakay ni Pastor Dennis na ang bawat sitwasyon ng tao ay mayroong purpose. Alam na nating lahat yan kaya lang minsan tayo ay natatakpan minsan ng mga problema at kabigatan, mga emotional na sitwasyon, kaya hindi natin nauunawaan at agad tayong nagko-conclude sa mga sitwasyon natin. Pero napakalinaw ng pagkatalakay kahapon na ang bawat nangyayari, mahirap man, mabigat, maganda o pangit, may layunin ang Diyos. Salamat ang marami, Pastor Dennis, sa paggamit sa iyo ng Panginoon. Okay, ang ideyang ito ng pagiging pinili ng Diyos ay idiniin din sa ibang mga teksto ng Biblia, tulad ng kwento ng mga Israelita na pinili bilang bayan ng Diyos. So, itinalaga, hinirang. Sa buhay nating lahat na pinili ng Diyos na makasama sa kaniyang pamilya. Kaya nga ang sabi sa John 1:12, tayo'y kinonsider na anak ng Diyos. Siyempre, pag anak ay kapamilya tayo. Ayan. At syempre, sa mga pastor na maging tagapaglingkod niya sa kaniyang mga simbahan. Hindi lang po pastor ang pinili ng Diyos. Lahat ng mga mananampalataya. So, papasok doon yung root word ng salitang chosen, yung elect, no? Well, hindi natin tatalakay na detalyado yung salita o yung doctrines of election, pero yung pinapakalinaw sa usapin ng Biblia. Okay. Sa sekular na bahagi, ang mga tagapanguna ng isang ahensya
munisipyo o departamento ng gobyerno ay mga lingkod din na itinalaga ng Diyos. Yun nga lang, hindi sila Kristiyano. Pwedeng Kristiyano, pwedeng hindi. Pero sila itinalaga ng Diyos para sa isang sekular na responsibilidad o gawain. Mababasa po natin yan sa Romans chapter 13, verse 1. Ngayon, kasama sa talatang ito, yung pariralang lubos na kinalulugdan. Ayan, so doon sa verse 1, ang sabi doon, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Meron itong halos kaparehong pangungusap na binanggit ng Diyos Ama mismo matapos na si Jesus Christ ay bautismuhan ni Juan Bautista and then bumaba yung kalapati. Ayan. So, isearch nyo na lang po kung saang bahagi ng New Testament iyan. Okay. Ang pananalita na ito ay naghahatid ng lalim ng kasiyahan at kaluguran ng Diyos sa kaniyang pinili at itinalagang lingkod. Ito'y nagmumungkahi ng pagiging malapit sa isa't isa ng lingkod at ng Panginoon. Noong mapili na ng Panginoong Diyos ang kanyang anak na si Jesus, nang ito'y mapadala na niya sa lupa na ipanganak, tapos ay nabautismuhan, nalugod ang Diyos, naluwalhati siya, natuwa siya, dahil finally matutupad na ang kaniyang disenyo, ang kaniyang sovereignty, ang kaligtasan ng mga tao. Nalugod, napili, natuwa ang Panginoong Diyos. Okay, meron itong isang tanong. Sa palagay kaya natin, mga kapatid, nung pinili tayo ng Diyos bilang mananampalataya at tayo'y tumugon sa pananampalataya, natuwa kaya ang Diyos sa atin? Nalugod kaya ang Diyos? Well, definitely ang sagot po doon ay yes. Ang tanong uli, sa buhay natin bilang mananampalataya, natutuwa pa kaya ang Diyos sa atin? Nalulugod pa kaya o naluluwalhati pa kaya ang Diyos sa ating mga buhay? Ayan. So, kayo na po ang sumagot sa bagay na iyan. Magandang gabi, Nanay Mercy. Salamat pong muli sa inyo pong pagsama. Okay. Ang sumunod na salitang binanggit dito ay inilagay ko ang aking espiritu sa Kanya. Sa good news, sa magandang balita, ibinuhos ko sa Kanya ang aking espiritu. Ito'y isang malinaw na pagpapatunay ng banal na pagtatalaga. Ang tawag ay anointing, banal na pagtatalaga. Sa mga ginagamit ito, minsan naaabuso itong salitang anointing Ang salitang anointing, ito ay pagbibigay, kaugnay ng pagbibigay ng banal na espiritu ng Diyos sa atin, or the indwelling of the Holy Spirit. Kasi pag ibinigay ng Diyos sa atin yung banal na spirito, ito yung panahon na tayo kumilala sa Kanya. Lahat ng talento, kagalingan ay ibinigay na ng Diyos sa atin. Kasama na yun doon, all-in-one package na yan. Although sa mga pagkakataon hindi pa natin nadidiscover ano yung ating calling, ano yung pagkatawag. Kasi may tamang panahon din na ipapaunawa ito sa atin ng Diyos kung saan tayo bahagi ng ministeryo maglilingkod sa Kanya. But the indwelling of the Holy Spirit covers everything, na andyan na lahat yan. Hindi po ako naniniwala na may mga subsequent events na i-anoint ka pa ng Panginoon. Wala na pong ganoon one-time event lang yan, yung pagkakilala mo lang sa Panginoon. Yung nangyayari na nanampalataya ka ngayon, tapos after several years, na-discover mo, naunawaan mo na ikaw ay magpapastor, hindi na po yun anointing. Kumbaga yun yung pagsasakatuparan na ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Hindi na po ito anointing, kumbaga ito'y implementation na nung gift na naging bahagi ng anointing. Kagaya sa panahon ni Jesus Christ, bago palikain ng mundo, alam na ng Diyos na ipapadala niya. Magandang gabi, Sister Grace, 13 Martires. Magandang gabi po, salamat sa inyong pagsama. Alam na ng Diyos na darating ang panahon na ipapadala niya si Jesus Christ dito sa lupa. So, yung anointing na inangyari na, ibinigay na ito sa kanya ng Diyos noon pa. Actually, ang hirap nitong ipaliwanag kasi sila ay iisa. Ano po? Ayan. Meron lang tinatawag tayo na consummation o yung sitwasyon na aktual na nangyari ang pagkatawag.
Okay, so kung meron po yung mga katanungan o higit pa dyan sa salitang anointing ay pwede natin yung pag-usapan sa ibang pagkakataon. Ano po? Kasi napakahabang talakayan din po niyan. Ito ay nagpapahayag ng banal na pagkakaloob ng lahat ng pangangailangan ng lingkod. Lahat ng pangangailangan ipoprovide ng Diyos. Tandaan natin, kung ikaw o kung sino man sa atin dito ay tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya, every little thing, every little need, nakakailanganin natin ipagkakaloob ito ng Panginoong Diyos. Hindi tayo dapat matakot, mag-alala, magulumihanan na maghihirap, mamamatay sa gutom, walang maipambibili ng gadget o kung ano pa man, dahil ipoprovide iyan ng Panginoon. Sa mahabang panahon, si Pastor Dennis makakapagpatunay niyan. Hindi nagkwento si Pastor Dennis kahapon ng patotoo niya eh. Si Pastor Nanding makakapagpatunay niyan. At marami pang mga lingkod ng Panginoon na nakaranas ng paglilingkod, ng pagtugon sa tawag ng Panginoon, nakaranas ng kahirapan, pero in the end, nakita at naranasan namin lahat ang provisions ng Panginoon. Ayan, so yun po yung katuparan ng binabanggit pa rin dito sa verse 1. Ito, bahagi ng verse 1. Okay, sa buong Biblia, ang Espiritu ng Diyos ay iniuugnay sa karunungan, lakas at kakayahang gumawa ng mga himala na lahat ay mahahalagang katangian para maisagawa ng lingkod ang kaniyang misyon. Ang huling bahagi ng talata, 1, ang sabi dito, ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Siya ay maghahatid ng kahatulan sa mga hintil. Sa ibang salin ay, he will give justice. Ito'y nagpapahiwatig ng pangkalahatang saklaw ng misyon ng tagapaglingkod. Ang salitang paghuhukom na ginamit sa ibang salin, sa kontekstong ito ay hindi lamang tumutukoy sa paghatol, kundi pati na rin sa katarungan at katuwiran, justice and righteousness. Ang pagbanggit sa mga hintil ay nagpapahiwatig na ang mensahe at impluwensya ng tagapaglingkod ay lalampas sa mga hangganan ng Israel na umaabot sa lahat ng mga bansa. Naayon ito sa paulit-ulit na tema sa Biblia ng pagmamalasakit ng Diyos sa lahat ng tao na mapabilang sa kanyang pamilya, hindi lamang sa mga Israelita. Sa kompletong reference kung paano yung mga hintil ay nakasama sa pamilya ng mga Israelita, pwede po ninyong basahin sa Efeso chapter 3 o kaya ay sa Romans chapter 9, chapter 10 at chapter 11. Ayan. Okay. Dagdagan pa natin ang talata natin. Verse 2, sabi dito, hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Well, ang talatang ito bahagi ng aklat ng Isaiah. Ito tinatalakay natin na ito na tumutukoy sa katangian ng piniling lingkod ng Diyos. Nagbibigay diin sa kaniyang kababaang loob, kahinahunan at habag. Ang Diyos ay nangangako na magpapadala ng lingkod na magdadala ng katarungan at katuwiran sa mundo. At itong lingkod na ito ay tumutukoy sa Panginoong Hesus o ang Mesiyas. Tinatampok sa talatang ito ang mga katangian ng lingkod. Binibigyang diin ng talata na ang lingkod ay hindi magiging maingay, hindi agresibo sa kanyang mga kilos. Hindi niya gagamitin ang kanyang boses para humingi ng atensyon o para isagawa ang kanyang otoridad sa isang puwersahang paraan. Ang sino mang totoong lingkod ng Diyos ay hindi namumuwersa. Itinuturo ang sitwasyon at ipinapanalangin ang bawat isang tao. Siyempre, ang bawat makareceive, makatanggap ng paghamon na gumawa ng isang bagay, dapat malinaw din sa isip niya na siya'y dumulog din at manalangin sa Panginoon para sumunod sa mga hamon at utos na ginagawa ng lingkod ng Diyos para magkaroon ng tinatawag nating harmonious relationship. Kasi ang nangyayari sa mga simbahan ngayon, yung pastor o lingkod ng Panginoon ay utos lang ng utos o kaya ay sabi ng sabi, turo ng turo, pero wala naman nagiging reaksyon o pagtugon ang mga tao. Kaya hindi nababalanse. So kung nakakita na kayo ng siso, talagang tabinging-tabingi ang sitwasyon, ano? Kasi yung ang gumagawa lamang
ang nagsasalita lamang ay yung mga lingkod ng Panginoon, samantalang yung mga tao sa church ay wala namang nagiging tugon. So nawa ay makita nating lahat ito. At ganoon din ang sitwasyon dito, no? Bagamat ipinadala ng Panginoong Diyos ang Panginoong Hesus, pero sa totoo lang po, napakaraming hindi sumunod sa Kanya. Napakaraming hindi nanampalataya. Maraming tumatalikod sa Kanya. Kaya nakakalungkot po ang sitwasyon. Nawa sa ating sitwasyon na ito ay makita natin at maunawaan ang kahalagahan ng pagsunod, ng pagtalima sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng Kaniyang mga lingkod. Ang tunay na pinuno na itinalaga ng Diyos ay dapat na may mga ganitong ugali, yung kababaang loob. Hindi siya nagmamataas, hindi siya naghahamon na ng away. Well, ito yung mababasa natin sa unang Timoteo. Paalala ni Pablo sa kanyang anak sa pananampalatayang si Timoteo. Okay, wow, salamat Shiba, Shane Magbanwa at napadaang ka. Kumusta ka na, anak? Sana'y maayos ang inyong kalagayan dyan, ano? Matagal na tayong hindi nagkikita. Okay, binanggit dito sa Titos. At syempre sa Pilipos chapter 2 ay nabasa natin ang mga naging pagpapakumbaba ng Panginoong Hesus. Ang isang tunay na leader, tandaan po natin, o pinuno na itinalaga ng Panginoon ay may katangiang tahimik. Hindi maingay. Siya'y mapagpakumbaba, siya'y mapagmahal, siya'y nagmamalasakit sa kapakanan ng tao. Well, halos lahat siguro tayo ay pamilyar doon sa tinatawag nating DISC. Mga kapatid, ang tunay na leader ay hindi po DISC. CSDI, baliktarin po natin. Kasi ang DISC, dominant, influencer, steady, and corrective. Dapat po mauuna yung pagiging corrective, steady, dominant. Yung dominant ay hindi dapat manguna sa isang tunay na leader. At hindi rin siya influencer lamang. Bagamat may ilang bahagi ng buhay niya na kailangan siya maging influencer. Kasi sabi ni John Maxwell, ang definition ng leadership is influence, but it should be a biblical influence. Okay, ayan. Iminumungkahi nito na ang tunay na lakas ng lingkod ay hindi nakasalalay sa kanyang panlabas na pagpapakita ng kapangyarihan, ngunit sa kanyang panloob na mga katangian ng katwiran at awa. Hindi lamang nagsasalita ang leader, gumagawa rin. Baging halimbawa natin si Jesus Christ, hindi lang siya nagsalita, gumawa siya. Yung mga iniuutos niya sa mga apostol, siya yung nauunang gumawa. Modeling ang tawag po doon. Ang tema ng pagpapakumbaba ay sentro ng mensahe ng talatang ito. Ang imahe ng lingkod bilang isang sumisigaw, bilang isang hindi sumisigaw o nagtataas ng kanyang boses sa lansangan ay nagpapahiwatig ng isang maamo at hindi mapagpanggap na kilos. Ito ay isang sadyang pagpili sa bahagi ng Diyos na nagpapakita ng alternatibong modelo ng pamumuno sa nangingibabaw na pamantayan at kultura. Ang imahe ng lingkod na umiiwas sa pakikipagtalo, pagtataas ng boses o pakikipagsigawan ay mauunawaan bilang isang tumutukoy sa ugali, pananaw at pamamaraan o kaya diskarte ng kaniyang gawain. Kahit kailan hindi natin ito nakita sa Panginoong Hesus. Iminumungkahi nito na ang kanyang trabaho ay mailalarawan sa pamamagitan ng pagiging tahimik, hindi nakagagambalang mga aksyon, hindi mga salitang napakaraming sinasabi pero wala namang nagagawa. Ayan, ito'y isang organisado, planado at maayos na pagkilos, organizationally well prepared. Ipinapahiwatig din ito ang ideya na ang otoridad ng lingkod ay hindi nakasalalay sa panlabas na pagpapakita ng kapangyarihan sa katotohanan at katuwiran ng kanyang layunin. Ang paglilingkod sa Panginoon, kagaya ng ginawa ni Jesus Christ, ay hindi po kesira-sira. Hindi whatever will be, will be. Lagi po yan dapat may plano, may organisasyon at may sistema. Ayan. Sa panahon natin ngayon, maraming mga celebrity pastors na kilala sa mundo ng social media, mga vloggers at mga prosperity teachers. Nakakalungkot po na ginagamit na sangkalan sa kanilang kasikatan
ang paglilingkod sa Panginoon. Well, alam ng Diyos kung anong totoong laman ng kanilang puso. Ano po? Yan, hindi ko sila, wala akong karapatan na husgahan sila. Bahala na ang Diyos sa kanila. Ang tunay na katanyagan ay dapat na ayon sa panuntunan ng Diyos. Ito dapat ay nasa isang marangal, banal at kalugod-lugod na sitwasyon sa harap ng Diyos na nagsugo sa Kanya. Pinapahiwatig ng talatang ito na ang focus ng lingkod ay hindi sa paghahanap ng papuri o pagpapatunay ng publiko, kung hindi sa pagsasagawa ng kanyang misyon ng may katapatan at integridad. Purihin ka man ng tao, matuwa man sa iyo ang tao, o mainis o magalit, ang mahalaga, ginagawa mo ang kalooban ng Panginoong Diyos. Hindi naman natin mapiplis ang mundo. Maraming ginagawa ka na ng mabuti, pero nagagalit pa sila sa iyo. Ayan, so nakakalungkot po ang ganoong sitwasyon. Okay. So, sa 2 Timothy chapter 2 verses 3 to 7, no, malapit tayo bilang panghuling talata na ating tatalakayin. Ang sabi dito, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Yan, humabol si Sister Jane. Mukhang busy-busy ito. Magandang gabi, Sister Jane. At congratulations uli sa pag-graduate ng iyong panganay, si Wendy. Salamat at biyaya ng Panginoon, nakatapos na ng pag-aaral. Okay, saka na yung celebration, ano? Yan, pag magkakasama tayo, pumunta ka dito sa Santo Tomas at isama mo kami sa celebration nyo. Anyway, so sabi sa 2 Timothy chapter 2 verses 3 to 7, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kaniyang pinuno. Hindi maaaring gantimpalaan ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unahing makinabang sa bunga ng kaniyang pinaghirapan. Magandang gabi, Pastor Luther. Salamat na padaan ka kahit medyo malapit na tayong matapos. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Well, itong binasa kong talata na to, 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 7, tumutukoy ito sa gawain ng paglilingkod ng isang taong tinawag o itinalaga ng Diyos ang kanyang lingkod. So, ito ay salita ni Apostol Pablo kay Timothy at ito rin yung nakita natin na ginawa ng Panginoong Hesus bilang lingkod na itinalaga ng Diyos bilang ating tagapagligtas. Okay, actually sa pansamantala, hanggang dun muna ang ating araling sa gabing ito, verses 1 and 2. Well, tumutukoy ito sa pagtatalaga o pagkatawag sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. At dito sa particular na talatang ito, Isaiah chapter 42 verses 1 and 2, ay binanggit ito bilang propesiya. At nagkaroon ito ng katuparan sa panahon ng bagong tipan nang isilang ang Panginoong Hesus at nang nagsimula siya sa kaniyang ministeryo matapos siyang bautismuhan ni Juan Bautista. Ayan. Okay. So, salamat sa inyong pagsama, sa inyong pakikinig. Kung mayroon po kayong mga katanungan o dagdag na inquiries sa ating tinalakay ng mga talata, verses 1 and 2 ng chapter 42, pwede po kayong magtanong. Okay, at bukas po itutuloy natin ang mga susunod na talata ng kabanata pong ito. Maraming salamat sa inyong pagsama sa gabing ito. Tayo po'y manalangin. Samahan po ninyo ako sa pagwawakas sa panalangin. Muli po, amang Diyos, kami po'y nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo sa ibinigay mo sa aming pagkakataon, opportunity that we can discuss, we can talk about your words, about your prophecies. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Ito'y nagpapakita at nagpapatunay, nag-remind sa amin
ng iyong pagmamahal, ng iyong pagkalinga at pagbabalasakit sa amin bilang mga pinili mo. Pagpalain mo kaming lahat, pagpalain mo ang lahat ng naka-join sa talakayan na ito. At ikaw pa patuloy na mag-provide ng kaalaman at karunungan sa bawat isa sa amin. Amin pong tinatalaga sa iyo lahat, amin pong pinagkakatiwala sa iyo lahat ng buong buhay namin. Nawa sa mga ganitong gawain, Panginoon, ay nabibigyan ka namin ng karangalan. Salamat po, dakilang Diyos, itong panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat na nag-join sa gabing ito. Pastor Ruther, Sister Jane, si Shiba. Sana Shiba, kung nasa man kayo ay magkausap tayo. Napakahalaga na magkakwentuhan tayo ulit. Okay, si Pastor Dennis, nandito rin si Pastor Nanding, syempre Sister Irene, ang buong pamilya ni Ate Alma, si Ate Josie, Sister Gertrudes, Pastor Claude, at yung iba pa na hindi ko alam kung meron akong na-miss dito na nabatiin. Okay, salamat muli mga kapatid sa inyong pagsama sa gabing ito. Kita-kita po tayo bukas. Sister Gertrudes, nandiyan po, salamat po sa inyong pagsama. Kita-kita tayo bukas. To God be the glory. Bye-bye po.